Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo ang kakabsat and welcome back to my channel. Meron po akong nakitang bagong post ni Sara Duterte. Sabi niya, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan. Ay, nako, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan. Sinong taong bayan ang binabanggit mo, Sara Duterte? Yung kakapiranggot ng mga DDS supporters mo? Wake up! Wala na yung sinasabi mong taong bayan. Pinagmamalaki ninyo yung 32 million na bumoto sa'yo. Tanggalin mo lahat ng loyalista doon. Ilan lang ang matitira ng mga supporters mo. Masyado na po yatang nahihibang itong si Sara Duterte to think na nasa kanya pa rin daw ang taong bayan. At kahit na daw anong paninira ang ginagawa ng kalaban sa kanya, nandyan pa daw yung mga DDS? Sino ang naninira? Kanino? Saan galing? Anong klaseng paninira ang sinasabi ni Sara Duterte? Natandaan nyo, nung sinabi ni Sara Duterte, na totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta masira ko lang kayo. So, sino ang naninira? Kanino? Talagang ang goal ng mga DDS na to, mula kay Sara Duterte hanggang sa mga alipores nila, ay guluhin ang Pilipinas. Napapansin nyo ba? Wala na silang ginawa, kundi talaga manggulo. Samantalang ang gusto lang naman ng taong bayan na sinasabi ni Sara Duterte ay harapin niya yung mga kasong kinasasangkutan niya. Hindi ang nangyayari, hino-hocus-pocus nila, minemekos-mekos nila ang balita para lumitaw na ang biktima ay si Sara Duterte. Para ipakita sa taong bayan na si Sara Duterte ang biktima. Pero puro panggugulo lang po ang dala nila. Mula nang dumating ang mga Duterte, naggulo na po tayo sa totoo lang. Parang ayaw nilang bumitaw sa kapangyarihan. Parang gusto nila sila pa rin ang namamayani kahit na si Bongbong Marcos na ang presidente. So anong dapat nilang gawin? Guluhin para isipin ng mundo na ang gulo-gulo ng Pilipinas. Pero alam na po yan kahit na mga taga-ibang bansa na ginugulo lang nila ang buhay ng mga Pilipino. Ang siste kasi, hindi sila magtago-tagumpay na pababain si President Bongbong Marcos. Nagdo-double time na sila ngayon. Kasi ilang panahon na lang Magto-2028 na. Hindi pa nila naaagaw ang posisyon ni President Bongbong Marcos. Kaya nga ngayon may mga lumalabas na mga balita na ayaw naman daw talaga ni Sara Duterte yung Marcos resign. At sinasabi pa niya na pabayaan na daw tapusin ni Bongbong Marcos ang kanyang termino. Kita nyo kung magsalita? Hayaan na natin tapusin niya ang kanyang termino para daw makita ng taong bayan yung Marcos mistake. Mali po. Ang mistake po ay ang ikaw ang inupong Vice President. So, porque hindi kayo nagtatagumpay sa kahit anong ginagawa ninyo, nanggugulo na kayo. Pinasok ninyo si Orly Gutesa. May sworn statement, pero fake naman yung notaryo. Nasaan na ngayon si Gutesa? Bakit hindi nyo mailitaw? Una, sinabi nila si Gutesa nasa pangangalaga ng mga Marines. Nung itinanggi ng mga Marines, binaliktad. Keso hinahanap ngayon ni na Mike Defensor sa gobyerno kung nasaan daw si Orly Gutesa. Biglang kambyo, biglang binaliktad nila. Samantalang ang sabi nila, nasa pangangalaga ng Marines. Nung nagkabukuhan, biglang nawawala na daw si Orly Gutesa at hinahanap nila at pinipilit ang gobyerno ilabas si Orly Gutesa. Hindi nagtagumpay yung Orly Gutesa issue nila, pinalabas nila si Saldico. Kung ano-anong pagbibintang ang ginawa ni Saldico, ginawa pang mini-series. Hindi ko lang alam kung ilan yung installment ng video ni Saldico. Pero, naapektuhan ba ang taong bayan? Nagalit ba? Hindi, dahil alam nila na ito ay gawa-gawa lamang. Puro kasalita. Wala ka naman lakas ng loob na umuwi ng Pilipinas. Hinahamon ka ni President Bongbong Marcos. Umuwi ka ng Pilipinas, panumpaan mo yung salaysay mo para magkaalaman na kung totoo lahat ng aligasyon mo kay President Bongbong Marcos. Hindi At itinaon pa nila sa isang malaking rally. Nagtagumpay ba sila? Napababa ba nila si President Bongbong Marcos? Naagawa ba sila ng panibagong people power? Hindi.
Yung inaabangan ng mga DDS na mauupo na si Sara Duterte, walang nangyari. So, supot na naman yung issue ni Saldico. Sumunod, Amy Marcos. Nagdadrama, nag-meltdown dyan sa INC rally. Akala niya, magagalit ang taong bayan, maniniwala sa kanya, at susugod lahat sa EDSA para mag-people power, para mapababa si Bongbong Marcos at iupo nila si Sara Duterte. Again, another exercise in futility. Hindi ba nag-backfire pa? Mas kinuyog ng taong bayan itong si Amy Marcos? Naging presidente ba si Sara Duterte? Hindi. Kumahog na sila. Nagkaka-double time na sila sa paggawa ng paninira sa ating presidente, sa ating gobyerno, para mapag-resign nila si Bongbong Marcos. Nung hindi sila nagtagumpay, biglang kambyo. Hindi naman daw gusto ni Sara Duterte yung Marcos resign ek-ek na yan. Mas gusto na daw niya na tapusin ni Marcos ang kanyang termino. Akala mo naman, sila ang may hawak kay President Bongbong Marcos. At porke hindi sila makagather ng enough tao para mag-people power, biglang kambyo. Pabayaan na natin tapusin ni Bongbong Marcos ang kanyang termino. At ayoko naman, yung Marcos resign call na yan, ayoko niyan eh. Di ba? Porke alam nila na hindi nila mapapababa si President Bongbong Marcos, ito na. Kesyo ayaw naman daw niya ng Marcos resign, kesyo mas gusto niya tapusin ni Bongbong Marcos ang kanyang termino. Biglang lumabas si Madriaga. Mabigat po yung mga akusasyon ni Madriaga. At lahat ng kanyang salaysay ay pinanumpaan niya. Hindi katulad ni Saldico, na puro laway lang, wala namang sinumpa ang salaysay. Hindi tulad ni Orly Gutesa. May sinumpa ang salaysay nga, peke naman. Ito, bigla silang natakot. So yung mga aliporis niya, bigla na naman naglabasan ng mga statement para sirain ang kredibilidad ni Madriaga. So, nataranta sila nung lumabas yung affidavit. Hanggang ngayon nga wala pang paliwanag ang OVP o si Sara Duterte tungkol sa issue ni Madriaga. Pero itong mga aliporis niya, double time sa paninira sa kredibilidad ni Madriaga. Tapos, biglang nag-file ng patong-patong na kaso itong civil society groups. At meron silang daladalang toneladang dokumento. So, taranta ulit ang kampo ni Sara Duterte. Sinisira naman ngayon yung kredibilidad ng mga taong nag-file ng kaso. Tapos pinalalabas pa ni Sara Duterte na ginawa daw yan para daw pagtakpan ng gobyernong ito ang mga nakawan na nagaganap. Sabi nga ni Greco Belhica gusto nilang ipakulong si VP Sara, kaya nila kinasuhan sa ombudsman. Iba na ang direksyon. Imbis na yung mga nagnakaw sa bayan ang ipakulong, yung kalaban sa politika ang tinumbok. Ano na nangyari sa bansa natin? Imbis na ayusin, lalo lang ginugulo. Mali ka dyan, Belhica. Kayo ang nanggugulo. Inaayos ni President Bongbong Marcos, pero kayo ayaw niyong patahimikin ang bayan. Gusto niyong guluhin. Napakasimple lang naman. May mga dokumento, may prosesong dadaanan itong mga nag-file ng kaso kay Sara Duterte. Ang dapat niyong gawin, harapin. Hindi yung dakdak kayo ng dakdak sa social media. Pinalalabas yung biktima si Sara Duterte, napakadali naman ang solusyon. Harapin ni Sara Duterte itong kaso sa kanya. Hindi, ginugulo nyo palalo, tapos sasabihin nyo, ano na ang nangyari sa bansa natin? Imbis na ayusin, lalo pang ginugulo. Imbis na yung mga nagnakaw sa bayan ng ipakulong, yung kalaban sa politika ang tinumbok. Bakit hindi mo muna pasagutin si Sara Duterte sa mga isyo ng nakawan nung siya ang DepEd Secretary at bilang Vice Presidente ng Pilipinas? Bakit nyo nililihis? Imbis na tumulong kayo para lumabas ang katotohanan, kasi katotohanan din naman kung sakaling mapatunayan na walang kasalanan si Sara Duterte, hindi ba? Pero kayo hindi Nililihis nyo talaga. Gusto nyong paniwalain ng taong bayan na malinis si Sara Duterte. Di pues patunayan, harapin yung mga kaso. Pero hindi ang ginagawa ninyo. Sinisira ninyo yung mga taong nag-file ng reklamo laban kay Sara Duterte. Tulad dun sa pare. Sabi ni Vic Rodriguez, anong nangyari sa iyo, Father? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit. Sa gawa-gawang kaso at isyo kay VP Inday, naggagalit-galitan ka. Tama ang sinabi ng iyong patron. Mahiya ka naman. Wala ka na sa ayos. Nakaabito ka pa at kunyari galit-galitan ka sa korupsyon.
Napaka-ipokrito mo. Sino kaya ang ipokrito, Vic Rodriguez? Hindi nyo na mabubulag ang taong bayan. Kahit na anong pangtatakip ninyo kay Sara Duterte, hinihintay ng taong bayan ang sagot niya at ang paliwanag niya. Kahit naguluhin nyo pa ang buhay ng mga Pilipino, nakatuon ang focus ng mga Pinoy sa kalalabasan ng kaso ni Sara Duterte. At naghihintay kami ng katotohanan. Pati yung mga nag-file ng kaso, sisirain ninyo. Ano tuloy ang sinabi ni Father Flavie Villanueva? Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Walang politika dito. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel. And that is why I am here. Kung yun yung INC, 2 araw sila sa luneta. Anong sinisigaw nila? Transparency and accountability. O, anong kinaibahan nun kay Father Villanueva na hinahanap lang niya ang katotohanan? Dahil kung walang tinatago si Sara Duterte, harapin niya. That simple. So kahit na anong panggugulo pa ang gawin ninyo sa Pilipinas, hindi po titigil ang Pilipino hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Dahil kung walang tinatago si Sara Duterte, abay wala siyang dapat katakutan. Natatandaan ko pa yung isang statement dati ni Sara Duterte. Sabi niya, I have always stood ready to answer any allegation grounded in fact and truth. O galing na mismo sa kanya yan, ha? Handa daw siyang tumayo para sagutin ang mga alegasyon. O ito, sangkatutak na dokumento ang daladala ng mga nag-file ng kaso sa ombudsman. May sworn statement si Madrigal tungkol sa kinasasangkutan mong anomalya. You have always stood ready to answer any allegation pala eh. Eh bakit kung ano-ano pang gimmick ang ginagawa ng grupo ninyo? Sa bagay, wala na pong impact yung ginagawa ng mga kaalyado ni Sara Duterte para pagtakpan lahat ng kasalanan niya. Dahil kung walang tinatago, walang dapat katakutan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Hindi pa ba kayo nauumay sa ginagawang panggugulo ng kampo ni Sara Duterte sa bansa natin? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agina.